Morning guys, mag-picture. So, nakapag-moisturizer na rin. And guess what? It's 8:15. Actually, maaga ako nagising. Pero, nagbasa pa kasi ako tsaka ng mga news for today's video. Kaya, late akong bumangon. 7:42. Very ligo. Very quick lang yung ligo. Hindi kailangan na matagal. Kaya ito, late na naman tayo. Nasabi ko sa inyo, huwag niyo akong gagayahin. Ako lang to. So, ano bang topic natin today habang ako'y nag-ready? Actually, madami naman akong ma-share sa inyo regarding experience, pero kailangan ko kasing i-filter. Siyempre, pinaprotektahan pa rin natin yung kumpanya. Hindi pwedeng share ng share. Pero kung sa experience lang, marami pag gusto nyo. So, nag-work ako dito sa UAE ng 11 years na. 11 years na. 11 years na ako mula dumating ako dito. Then, yung first job ko is iba. Sa Business Bay. So, doon ako nagsimula as assistant. Actually, ang apply ko doon is document controller. Then, yun nga, like nang na-mention ko sa previous video, naaral ko yung mga proseso nila. Hindi ko alam, pero ganun siguro kung lagi mong ginagawa. Tapos yung mga kasama ko doon, very willing silang mag-train. Talagang tinitrain nila ako. Lahat, tinuturo nila sa akin. Wala na filter. Sila yung mga talagang, to think na ibang lahi sila ha. Napakabait nila sa akin. Sila. Wala akong masabi. Kasi talagang doon ko unang natutunan lahat. Tapos feeling ko lahat ng tao ganun. Siguro kaya siguro ngayon is, din ako, natuturo din ako ng todo sa mga kasama ko. Kasi ganun yung parang namulat ko pagdating ko dito. Akala ko ganun lahat ng tao dito. So hindi pala. Siyempre, pag ng mga panahon, pagdaan ng mga panahon, nakikilala mo naman yung mga iba. So hindi pala lahat ng tao ganun. Mabait. Then, nung naaral ko sila, yung procedure sa loob ng HR, pinromote nila ako as a junior executive. Hindi pala ako assistant teacher, junior executive. Then, yun, lahat na ako na. Kaya lang, dumating sa point na may nagka-problema and syempre, kailangan natin mag-level up at maunap ng ibang opportunity. Which is, takot ako dati. Takot ako lumabas sa comfort zone ko. Pero, pag lumabas ka pala sa comfort zone mo, doon talaga yung ma-learn yung tunay na buhay. Yung paglabas ko pala ng Pilipinas, paglabas sa comfort zone, di ba? Tapos, ayun, may isa pa akong work, isa pa akong job na hindi naman nag-workout. I mean, hindi ko siya gusto, hindi ko siya line. Nahirapan din ako. And then, after doon, saglit lang ako doon. Ito na. So, sa total, dalawa lang naman naging company ko na talagang nag-work ako at nag-excel ako. So, ito itong work ko ngayon is very helpful. Mahirap. Inaral ko din lahat kasi iba yung nature nila din. Iba din yung nationality ng mga boss na napakahirap intindihin dahil sa language. Tapos, sobrang talino nila lahat. Na parang hindi ako bilog sa katalino kanila. Napakatalino ng mga tao doon, ng mga boss Sorry. Lalo na yung boss ko. Wala akong masabi. Lagi niya ako sinisigawan. Lagi niya ako pinapagalitan. Pero, mabait siya. Sobrang bait niya. Kaya syempre, pinapagalit niya ako sa work. Pero, bilang tao, mabait siya. Nakabait niya. Sa kanya ko nga lahat natutunan lahat ng mga alam. Then, hinay niya talaga ako by one. Pag may mali ako, ipo-point out niya talaga. Hindi siya hindi ko nagigit. Alam niyo naman, ang brain cells ko, hindi na ganun ka-sharp. Hindi ganun ka-sharp talaga siya. Sadali lang, makikili lang ako ng very light. So, talagang ginagifit sa akin. Talagang to the point na sisigawan niya talaga ako. Lagi naman talaga, nasanay na din ako siguro. Minsan nasigawan niya ako. Talagang, siguro dahil stress din siya. Hindi ko naman yun sinasa puso pag pinapagalitan niya ako kasi para sa akin din naman yun. Matanda ko sa kanya pero parang siya yung kuya ko. Ay, kuya nga ba? And then, baka ate. And then, yun, talagang kahit ngayon wala na siya, nag-message pa rin kami kasi nga, kamusta? Pero, napakabait niya. Binibig niya ngayon yung pamilya niya. Lagi siya nagtatanong tungkol sa mga bata, kung paano i-handle. Siguro nung nagpaplasya, hindi ko naman tinatanong no. Ayoko naman tanong yung mga ganong bagay. Pero professionally, lagi siya sumasagot sa akin. Tapos, yun, lahat ng alam ko yata ngayon is galing sa kanya. So, malaki talaga yung respeto ko sa kanya. Super. Pero yun nga, kasi natutunan ko dito, kapag nagtrabaho dito, kasi wala talaga akong background sa trabaho ko ngayon. So, ang natutunan ko talaga dito is, huwag kang hihinto. Hindi ka lang age or yung knowledge mo, yung pinag-aralan mo sa gusto mong maabot. Kasi, ako hindi naman ako HR graduate, pero nag-aral ako dito. 2-3 beses lang ako nag-aral dito. So, I mean, kahit ano pa man yan, kung may goal ka, and hindi ka humihinto. Sis, paubos na nga pala. Hindi ko humihinto, kasi ganito lang pa. Ma-achieve mo yun, hindi yun hadlang sa mga pangarap mo. Ibibigay sa'yo yun. Hindi man ngayon, darating yung time na ibibigay sa'yo kung ano yung gusto mo. Kasi hindi lahat din naman ang gusto is makukuha mo naman ng one time. Paghihirapan mo talaga siya. Then keep on learning. Don't stop learning. Sa buhay naman hindi naman tayo nag-i-stop, di ba? Pag nagkakamali naman tayo, syempre may matututunan ka doon, kahit sa personal life mo, hindi lang sa trabaho. Then ang payo ko lang, don't don't do the same mistake again. Parang kasabi ko lang nun sa isang kasama.
ano ako sa kanila, yung kahit gigil ako, inaano ko pa rin sila, tinitrain ko pa rin sila. Kasi alam ko yung nag-i-start. As in ako, super from the scratch ako dito. Wala akong ano, wala akong ladder, wala akong kinapitan or wala akong kakilala. Ganon. Sa lahat. Walang nagtatanggol sa akin, walang ano. Siguro naging ladder ko lang sa trabaho ngayon. Yun yung boss ko. Kasi talagang hindi ko alam kung ano nakita niya potential sa akin. Pero lagi niya sinasabi sa akin na, mabait ako. Akala niya lang. Huwag kayong mambahan sa mga friends ko dyan. Alam ko, akala niya lang yun. Mabait daw ako na I have a good heart, parang ganun. Pero hindi ko sure, saan niya yung nakita? Hindi kasi ako tumasagot sa kanya. Pero yun na, lesson learned guys, from my own experience din na, don't stop. Kahit ilang taon pa kayo. Ako nga, ayoko na mag-work eh. Pero dahil parang nasasayangan ako din sa mga na-invest ko, panahon, and naging naman ako ng knowledge. So, why not, right? Na parang keep on moving. So yan, napatuloy natin yung buhok natin. Pinapatuloy ko talaga siya kasi nga, pag hindi siya maganda. Magsisisi kayo. So, yun lang guys. So, the lesson for today is keep on moving. Don't stop learning. Don't stop yourself. Don't limit yourself. Yun nga pala lagi sinasabi sa akin ng boss ko, ng previous boss ko. Don't limit yourself. Kasi lagi ko sinasabi sa kanya na baka hindi ko alam. Baka hindi ko kaya. Na malaking responsibility yung binibigay niya sa akin. Lagi niya pala kasi ako binibigyan ng big task. First time kong humarap sa lahat ng mga matataas sa opisina. Na ako yung nagsasalita. Doon ko dito ko yung na ano. Na parang lahat sila makikinig sa akin. Na parang sino ba ako? Bakit sila nakikinig sa akin? Wala nagsasalita hanggang hindi ako tapos. Magandang experience. Nakakakilig. Actually, I can't deny it na nakakakilig yun. Pero yung kaba ko, yung mga nakakakilala sa akin na sobrang mahihain ako talaga. Sobrang mahihain ako. Tapos, nanginginig talaga ako, nagpapost yung kamay ko. Tapos nagsasalita ako sa harap nila. Na lahat sila nakatingin. Alam mo yung mga mukha nila, mukha sila mga tigre. Pero nakatingin sa akin na parang kakain nila ako anytime. Pero hindi sila, nagdi-disagree ako kasi sabi ko. Wag yung boss ko na yung nagsasalita, yun lalo na sila nagdi-disagree. Pero wala nagsasalita, hindi sila nagdi-disagree. Nalagano na sila sa akin. Nagtitigil sila ng suggestions, pero nakakatuwa yung ganun experience. So, masaya ako doon. Kinikilig ako, pero tawag ito, utang ko yun dahil sa nag-push sa akin. Hindi niya talaga ako nililimit. So, don't limit yourself din. Dahil doon ko napatunayan na pag hindi mo naman pala nililimit yung sarili mo is, may ma-earn ka. Na-earn ko lahat ng trust nila. At yung lahat ng management, na-earn ko yung trust, naniniwala sila sa akin. Kahit hindi ako kapag-panibala. Naniniwala sila sa akin din. Kahit isa hindi ko rin alam yung kasabihin ko. Mas kada meeting ako yung nag-handle. Na parang alam na lang ko yung gagawin ko, pero thank you, ChatGPT. Pero lang tayo guys, mga Filipino, ang ano ko din, they're very resourceful. Hindi din sila papatalo. Hindi din tayo papatalo, kaya tayo natin mga bandera. So, susunod na lang ulit ng more experience and sana may mga mapulot kayo sa mga videos ko. Pero yun lang. Thank you guys. Have a good day.